Ang The Obstacle is the Way ni Ryan Holiday ay isang aklat na nakatuon sa pagtulong sa mga mambabasa na makita ang mga pagsubok sa buhay bilang mga oportunidad para sa paglago at tagumpay. Gamit ang mga prinsipyo ng Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na binuo ng mga Griego at Romano, ipinaliwanag ni Holiday kung paano maaaring gawing positibo ang anumang balakid sa buhay. Ang aklat ay nahahati sa 3 pangunahing bahagi: perception, action, at will. Ang bawat bahagi ay naglalaman ng mga estratehiya at halimbawa kung paano magagamit ang mga Stoic na prinsipyo sa praktikal na paraan. Unang bahagi, perception. Kahalagahan ng perception. Sa unang bahagi, tinalakay ni Holiday ang konsepto ng perception o kung paano natin nakikita at binibigyang kahulugan ang mga pangyayari sa ating buhay. Ayon sa kanya, ang ating pananaw ang nagdidikta kung paano natin mararanasan ang isang sitwasyon. Ang pag-unawa na ang ating pananaw ay maaaring baguhin at kontrolin ay isang makapangyarihang sandata sa pagharap sa mga hamon. Pagkontrol sa emosyon. Isa sa mga pangunahing aral sa bahaging ito ay ang kakayahan nating kontrolin ang ating emosyon. Kadalasan, ang unang reaksyon natin sa isang balakid ay takot, pagkabahala o galit. Gayunpaman, itinuturo ng Stoicism na dapat nating kontrolin ang mga emosyon upang makagawa ng mga lohikal at epektibong desisyon. Halimbawa, si Ulysses Grant, isang kilalang general at pangulo ng Estados Unidos, ay kilala sa kanyang kakayahang manatiling kalmado kahit sa pinakamalalaking pagsubok. Ang kanyang kakayahang ito ang nagbigay daan upang mapagtagumpayan niya ang maraming laban at krisis. Pagiging objektibo. Ang pagiging objektibo ay isa pang mahalagang aral mula sa Stoicism. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga sitwasyon mula sa isang objektibong pananaw, maaari nating masuri ang mga ito nang hindi nadadala ng emosyon. Ito ay nangangahulugang dapat nating suriin ang mga bagay-bagay na parabang isang tagalabas tayo upang makita ang tunay na larawan at makagawa ng tamang hakbang. Pagtanggap sa realidad. Ang pagtanggap sa realidad ng isang sitwasyon ay isang mahalagang unang hakbang sa paglutas ng anumang problema. Ito ay nangangahulugan ng pag-amin sa ating mga limitasyon at kakulangan, at pagtuon sa kung ano ang maaari nating gawin upang mapabuti ang sitwasyon. Halimbawa, si Thomas Edison, sa kabila ng maraming pagkabigo sa kanyang mga eksperimento, ay laging tinatanggap ang realidad ng kanyang mga pagkakamali at ginagamit ang mga ito bilang mga hakbang upang makamit ang tagumpay. Halimbawa ng perception sa praktikal na buhay. Ang kwento ni John D. Rockefeller ay isang klasikong halimbawa ng tamang perception. Sa panahon ng financial panic noong 1857, sa halip na matakot at magpanik, ginamit ni Rockefeller ang pagkakataon upang matuto tungkol sa merkado at negosyo. Ang kanyang kalmado at analitikong pananaw ang nagbigay daan upang maging isa siya sa pinakamayamang tao sa kasaysayan. Ikalawang bahagi, action. Kahalagahan ng tamang pagkilos. Sa ikalawang bahagi ng aklat, tinalakay ni Holiday ang konsepto ng action o pagkilos. Hindi sapat na mag-isip lamang ng positibo, kailangan ding gumawa ng mga tamang hakbang upang mapagtagumpayan ang mga balakid. Ang tamang pagkilos ay nangangailangan ng disiplina, tiyaga, at determinasyon. Praktikal na karunungan. Ang paggamit ng praktikal na karunungan sa paglutas ng mga problema ay isang mahalagang aral mula sa Stoicism. Kailangan nating maging malikhain at hindi natatakot sumubok ng bago. Halimbawa, si George Washington, sa kabila ng maraming balakid sa kanyang pangangasiwa sa revolusyonaryong hukbo ng Amerika, ay laging naghahanap ng mga bagong estratehiya at taktika upang labanan ang mga Briton. Pagtitiyaga at pagsusumikap. Ang pagtitiyaga ay isa pang mahalagang aspeto ng tamang pagkilos. Hindi dapat sumuko sa unang senyales ng kabiguan. Ang pagsusumikap at dedikasyon ay mahalaga upang mapagtagumpayan ang anumang balakid. Halimbawa, si Amelia Earhart, sa kabila ng maraming pagsubok at panganib sa kanyang karera bilang isang piloto, ay hindi tumigil sa kanyang mga pangarap na maging unang babaeng lumipad sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagkatuto mula sa kabiguan. Ang kabiguan ay bahagi ng proseso ng pag-aaral at paglago. Dapat tayong matuto mula sa ating mga pagkakamali at gamitin ang mga ito upang mapabuti ang ating sarili. Halimbawa, si Steve Jobs, matapos siyang matanggal mula sa Apple,
ay ginamit ang kanyang karanasan upang lumikha ng mga bagong produkto at sa kalaunan ay bumalik sa kumpanya na may mas malaking tagumpay. Halimbawa ng aksyon sa praktikal na buhay. Ang kwento ni Theodore Roosevelt ay isang magandang halimbawa ng tamang pagkilos. Sa kabila ng kanyang mahina at sakiting katawan noong bata pa siya, nagdesisyon si Roosevelt na palakasin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pisikal na ehersisyo at aktibidad. Ang kanyang dedikasyon at tiyaga ay nagbigay daan upang maging isa siya sa pinakamatatag at respetadong Pangulo ng Estados Unidos. Ikatlong bahagi, will. Kahalagahan ng will. Sa huling bahagi ng aklat, tinalakay ni Holiday ang konsepto ng will o ang lakas ng loob at determinasyon. Ang kalooban ay hindi lamang tungkol sa pagtitiyaga kundi pati na rin sa pag-aangkop sa mga pagbabago at pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pagtanggap sa mga limitasyon. Ang pagtanggap sa mga limitasyon ay isang mahalagang aspeto ng kalooban. Dapat nating tanggapin na may mga bagay na wala tayong kontrol at mag-focus sa mga bagay na kaya nating baguhin. Halimbawa, si Helen Keller, sa kabila ng kanyang pagkabulag at pagkabingi, ay natutong tanggapin ang kanyang kondisyon at nag-focus sa mga bagay na kaya niyang gawin na nagresulta sa kanyang pagiging isang kilalang manunulat at aktivista. Pagiging matibay. Ang tunay na lakas ng loob ay makikita sa ating kakayahan na manatiling matibay sa harap ng pagsubok. Ang pagiging resilient o matibay ay isang mahalagang aspeto ng Stoicism. Halimbawa, si Nelson Mandela, sa kabila ng kanyang pagkakakulong sa loob ng 27 taon, ay nanatiling matibay at hindi nawala ng pag-asa. Ang kanyang lakas ng loob ang nagbigay daan upang mapalaya siya at maging Pangulo ng South Africa. Paglinang ng inner strength. Ang paglinang ng inner strength o panloob na lakas ay mahalaga upang mapanatili ang ating kalooban sa harap ng mga pagsubok. Maglaan ng panahon upang palakasin ang ating kalooban sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pagmamalasakit sa sarili, at pagkakaroon ng malinaw na layunin. Halimbawa, si Viktor Frankl, isang Holocaust survivor, ay nag-focus sa kanyang panloob na lakas at layunin upang malampasan ang matinding pagsubok sa mga concentration camp. Halimbawa ng will sa praktikal na buhay. Ang kwento ni Abraham Lincoln ay isang mahusay na halimbawa ng matibay na kalooban. Sa kabila ng maraming personal at politikal na kabiguan, nanatili si Lincoln na matatag at determinado. Ang kanyang lakas ng loob at determinasyon ang nagbigay daan upang mapagtagumpayan niya ang mga pagsubok at maging isa sa pinakamatagumpay na Pangulo ng Estados Unidos. Karagdagang detalye at mga halimbawa. Perception, ang paghubog ng ating pananaw. Pag-aangkop ng perspektibo. Sa karagdagan sa mga naunang halimbawa, mahalagang banggitin ang kwento ni Demosthenes, isang Griegong orador. Si Demosthenes ay may kapansanan sa pagsasalita at kadalasang tinutuya. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya ang kanyang kahinaan bilang inspirasyon upang magsanay ng mabuti. Nagsalita siya sa harap ng dagat upang sanayin ang kanyang boses laban sa ingay ng mga alon. Sa bandang huli, naging isa siya sa pinakatanyag na orador sa kasaysayan ng Gresya. Pagkontrol sa interpretasyon. Bukod dito, ang tamang interpretasyon ng mga pangyayari ay maaaring magdala ng positibong resulta. Halimbawa, noong panahon ng digmaang sibil sa Amerika, si Abraham Lincoln ay madalas na binabatikos at sinisiraan. Ngunit sa halip na magalit o panghinaan ng loob, ginagamit niya ang mga kritisismo bilang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang mga desisyon at pamumuno. Action, ang pagsasagawa ng tamang hakbang. Pagkilos sa kabila ng takot. Ang takot ay isang natural na reaksyon sa mga pagsubok, ngunit ang pagkilos sa kabila ng takot ay isang tanda ng tunay na katapangan. Halimbawa, si Rosa Parks, sa kanyang pagtanggi na magbigay ng upuan sa isang puti sa bus, ay nagpakita ng hindi matitinag na tapang. Ang kanyang simpleng pagkilos ay nagpasimula ng isang malawakang kilusan para sa karapatang sibil sa Estados Unidos. Pagkilos sa tamang oras. Ang tamang oras ng pagkilos ay critical din. Si Julius Caesar, isang Romanong general at estadista, ay kilala sa kanyang mabilis at tamang desisyon. Ang kanyang desisyon na tumawid sa Rubicon River, na isang pagsuway sa batas, ay nagdala ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Roma. Ang kanyang pagkilos ay naging simbolo ng determinasyon at walang takot na pamumuno. Will, ang lakas ng kalooban. Pagtanggap at pagpapaubaya.
Ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin ay isang mahalagang aspeto ng Stoicism. Halimbawa, si Admiral James Stockdale, isang bilanggo ng digmaan sa Vietnam, ay natutong tanggapin ang kanyang sitwasyon at mag-focus sa mga bagay na kaya niyang kontrolin, tulad ng kanyang pananaw at reaksyon. Ang kanyang lakas ng loob at kalooban ang nagbigay daan upang malampasan niya ang maraming taon ng pagdurusa at maging isang inspirasyon sa marami. Paglinang ng pag-asa. Ang pag-asa ay isang mahalagang bahagi ng matibay na kalooban. Si Malala Yousafzai, isang batang aktivista mula sa Pakistan, ay nanatiling may pag-asa sa kabila ng pagtatangkang pagpatay sa kanya dahil sa kanyang adbokasya para sa edukasyon ng mga kababaihan. Ang kanyang panloob na lakas at determinasyon ang nagbigay daan upang ipagpatuloy niya ang kanyang laban para sa edukasyon at karapatang pantao na nagresulta sa kanyang pagiging pinakabatang Nobel Peace Prize laureate. Paglalapat ng mga prinsipyo sa araw-araw na buhay. Perception sa araw-araw na buhay. Praktikal na pag-aangkop ng perspektibo. Sa araw-araw na buhay, maaari nating ilapat ang mga prinsipyo ng perception sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pananaw sa mga pang-araw-araw na hamon. Halimbawa, sa halip na tingnan ang isang masikip na trapiko bilang isang abala, maaari natin itong ituring na pagkakataon upang makinig sa mga audiobooks o magmuni-muni. Aksyon sa araw-araw na buhay. Pagsisimula ng maliit na hakbang. Ang bawat malaking tagumpay ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Halimbawa, kung nais nating magbawas ng timbang, maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng simpleng paglalakad araw-araw. Ang mahalaga ay magsimula tayo at patuloy na kumilos patungo sa ating mga layunin. Will. Sa araw-araw na buhay. Pagpapalakas ng loob sa maliliit na paraan. Sa araw-araw, maaari nating palakasin ang ating kalooban sa pamamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng regular na pagmumuni-muni, pagset ng mga layunin, at pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong upang mapanatili ang ating lakas ng loob sa harap ng mga pagsubok. Konklusyon. Sa The Obstacle is the Way, ipinaalala ni Ryan Holiday na ang bawat balakid ay isang pagkakataon para sa personal na paglago at tagumpay. Ang tamang pananaw, pagkilos, at kalooban ay ang mga susi upang mapagtagumpayan ang anumang hamon sa buhay. Ang mga aral mula sa Stoicism ay nagbibigay ng matibay na pundasyon upang harapin ang mga pagsubok ng may tapang at determinasyon. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang gabay sa pagkilos kundi isang inspirasyon upang makita ang mga balakid bilang mga hakbang tungo sa tagumpay. Salamat po sa pakikinig.